Sa pagmumuni-muni sa kanyang naunang isinulat tungkol sa pagpatay sa maliliit na langgam, iniisip niya kung aling mga bahagi ang tinutukoy ng tao at nagtatanong. Talagang nakakatuwa siya at isinasaalang-alang kung aling mga aspeto ang kasiya siya. Bilang tugon, pinatunayan niya na ang paksa ay natatangi sa totoong mundo ngunit binanggit na mayroong isang makabuluhang problema. Nagtatanong siya tungkol sa isyu, na nagpapahayag ng kanyang kahandaang itama ito kaagad. Tumugon siya, binanggit ang susunod na kabanata at nakakatawang idinagdag na wala ng mga kabanata. Natatawa siya at namamangha sa sitwasyon, nagtatanong kung kailan ipapalabas ang susunod na kabanata, na lumilikha ng panandaliang takot para sa may akda. Ang may akda, kung isa sa alang-alang ito, ay nagmumungkahi ng 3 araw ngunit pumayag sa karagdagang 2 araw upang makumplito ito bago ito ipadala. Tinugunan niya siya bilang may akda, inamin na noong una ay hindi niya ito inaasahan, ngunit ngayon ay siya na, at binabati siya ng magandang kapalaran. Matapos ibaba ang tawag, pinag-isipan niya ang kanyang nakakagulat na interes sa kwento tungkol sa pagpatay sa mga langgam at nagpasyang buksan ang laro, na nagsasabing, tayo na. Habang naglalaro, nagkomento siya na wala siyang laban sa mga virtual na kalaban. Kasunod nito, nakatanggap siya ng mga abiso na ang numero 301 ay nadurage hanggang sa mamatay, na sinusundan ng numero 302 na may isang God coin at isang Dark Drive Up bilang isang reward. Samantala, sinabi niya na ito ay ang kanyang madugong pagsisikap para sa kanyang susunod na proyekto. Sa pagmamasid sa maraming barya sa sahig, napansin niyang nagtitipon sila at bumubuo ng isang solong barya ng 100. Nagkomento siya sa proseso ng pagsasama, na nagpapahayag ng kasiyahan na sa wakas ay mayroon na siyang 100 barya. Gayunpaman, kinikilala niya na tila magtatagal pa ito hanggang sa makabili siya ng isang bagay, dahil kahit na ang pinakamurang mga bagay ay nagkakahalaga ng 1,000 barya. Habang sinusuri ang magagamit na mga pagpipilian, iminumungkahi niya na ang pagpapala ng Diyos ng paglago, bilang ang pinakamababang uri ng Diyos, ay magiging mas kapaki-pakinabang pa kaysa sa isang walang kwentang awtoridad na pumapalit sa isang remote control. Nasa sabik sa inaasam-asam, sinabi niya na ang kanyang puso ay tumitibok lamang sa pagtingin sa salitang paglago at nagpa siya na mabilis na kumuha ng 1,000 na mga barya upang makabili. Nang maabot niya ang numero 404, nakatagpo siya ng isang pulang langgam at nagtataka tungkol sa kahalagahan nito. Sinubukan niyang patayin ito, ngunit nalaman niyang hindi niya ito magawa. Frustrated, nagtatanong siya kung bakit hindi namamatay ang partikular na langgam na ito dahil paulit-ulit itong umiiwas sa kanyang mga pag-atake. Sa malapit na inspeksyon, napagtanto niyang iba ang hitsura nito at iniisip kung maaari itong maging isang boss. Sa kabila ng pagkakaroon ng mas maraming barya mula sa pagkakatagpo nito, nagpupumilit siyang talunin ang langgam. Lumalagong galit, ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na ipakita ang mga kasanayan ng langgam na hinasa sa ritmo ng larong beat sa DJ. Nabigo sa kanyang unang pagtatangka, siya ay sumasalamin sa nakakagulat na bilis ng langgam. Hindi napigilan, gumawa siya ng isa pang walang saysay na pagtatangka na patayin sila, sumisigaw na silang lahat ay mamatay. Sa wakas, nagtagumpay siya sa pagdurog sa numerong 801 hanggang sa mamatay. Isang abiso ang sumunod na nagsasaad na ang karma ng walang pangalan na Diyos ay mahigit na sa 800 at may 200 karma na natitira hanggang sa makuha niya ang titulo ng dakilang masamang Diyos na naghahanap ng pagkatalo at kapangyarihan. Ang eksena ay nagbabago pagkalipas ng hating gabi, at nakatanggap siya ng abiso tungkol sa pagkuha ng reward kung naabot niya ang titulo. Nang makaramdam ng antok, siya ay nakatulog at nakatanggap ng isa pang abiso na nagsasaad na ang natatanging awtoridad ng bulag na mga mata ng Diyos ay isa sa aktibo upang subaybayan ang handog na hindi pinangalanan ng Diyos na walang pangalan. Numero 404.
Pumasok siya sa isang panaginip kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bulwagan ng sinehan, nakaupong mag-isa. Nalilito, lumingalinga siya sa paligid, nagtatanong ng malakas kung ano ang lugar na ito at kung may tao. Sa pagtugon sa kanyang tanong, may nagpaliwanag na isa itong sinehan. Sa pagsisimula ng video, nakita niya ang isang nasugatan na langgam na nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng Diyos ng tribong itim. Ipinaliwanag niya na handang isakripisyo ng Diyos ang sarili nitong mga tagasunod para lamang patayin siya, at sa kabila ng pagiging Diyos, ang kasamaan nito ay katulad ng kasamaan ng demonyo. Sa pagtatapos ng mensahe, binibigyang diin niya na wala ng oras na sayangin at dapat niyang ipaalam sa kanyang mga kapwa-kapatid ang tungkol sa paghahayag na ito. Ang nasugatan na langgam ay pumasok sa kuweba na umuubo at nakamasid sa maraming mga halimaw na langgam na nakaupo at kumakain ng kanilang pagkain. Lumapit siya sa kanila, tinapik ang sahig gamit ang kanyang espada. Inanunsyo niya na natuklasan nila kung saan tumakas ang kumpi mula sa tribong itim. Gayunpaman, natalo sila ng Diyos ng itim na tribo, isang nakakatakot na halimaw, kaya ang tanging pagpipilian nila ay tumakas. Hinikayat niya silang mag-atake bago dumating ang halimaw na iyon, ngunit ang mga halimaw ay tumugon sa pagtawa, na tinatawag siyang duwag at kahihiyan ng dakilang hukbo ng imperial. Mapanukso nilang iminumungkahi na ang Diyos ng itim na tribo, kung natalo sa pamamagitan lamang ng pagkain, ay dapat na namatay sa lugar. Sa sandaling iyon, dumating ang dakilang pantas, na inuutusan ang lahat na tumahimik. Ang ibang mga langgam ay tumayo, tumahimik, at yumuko sa harap niya. Tinutugunan ng dakilang sage ang nasugatan na langgam, na kinikilala ang presensya ng masamang demonyo, 404 na nabanggit. Kinikilala ang mga salitang iyon bilang katotohanan, ang nasugatan na langgam ay malungkot na kinukumpirma ito sa dakilang pantas. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang lugar na ito ay teritoryo na ngayon ng kanyang kamahalan ang dakilang emperador, at ang masamang Diyos ng tribo ng itim ay sumalakay sa banal at sagradong lugar na ito. Nangako silang pipigilan siya kaagad. Hinihimok niya si Sir Sage na paniwalaan ang kanyang mga salita. Inilagay ng dakilang sage ang kanyang kamay sa ulo ng nasugatan na langgam, nagsasagawa ng mahika, at sinabi na ang kalikasan ay maaaring kasama niya. Ang nasugatang langgam ay nagmamasid habang ang kanyang mga sugat ay mahimalang nawawala. Pinupuri ng dakilang sage ang magiting na mandirigma, tinuturuan siyang manguna, dahil siya mismo ang susupol sa demonyo. Nangako ang nasugatang langgam na tutulong at marubdob na idineklara ang kamatayan sa mga demonyo. Habang siya ay bumangon, iniisip niya kung naranasan niya ang panaginip ng langgam o kung nakita ng langgam ang kanyang panaginip bilang tao, na natagpuan ang karanasan na hindi kapani-pani walang makatotohanan. Samantala, si Yulshin ay nakatanggap ng mga abiso na ang numero 404 na ay naroroon pa rin. Kinuha niya ang kanyang telepono, ipinahayag ang kanyang determinasyon na patayin siya. Sa pagkakataong ito, dumating ang isa pang abiso na nagsasabing tatanggihan ng kalikasan ang kasamaan. Habang lumilingon siya sa paligid, nakita niya ang isang hukbo ng mga langgam na pinamumunuan ng isang matandang langgam, ang balbas na langgam na nasaksihan niya sa kanyang panaginip kamakailan. Biglang may tumama sa mukha niya kaya nasugatan siya sa noo. Ang dakilang sage ay muling gumamit ng shell ng kalikasan upang salakayin ang masamang Diyos, na nagudyok ng isang sigaw mula sa nasugatan na langgam. Pinupuri ng langgam si Sir Sage para sa pagsupil sa masamang Diyos, na binabanggit na ang kanyang kamahalan at ang lahat ay labis na magagalit. Ang isa pang langgam ay nagmumungkahi na si Sir Sage ay maaaring tumanggap at mamahaji ng karne ng mga banal, na nag-aalok ng pagbati at nagtuturo sa lahat na bumalik. Galit na galit, sinuntok ni Yulshin ang kanyang telepono at sinubukang atakihin ang mga halimaw na langgam. Samantala,
Binabalaan siya ng dakilang pantas na tumakas. Habang dumarami ang mga langgam na lumalapit, itinuturing ni Yulshin na isang malupit na Diyos ang dakilang sage. Bigla siyang nakatanggap ng notification na sumabog ang mga numerong 404, 808, at 809. Nang maibalik ang kanyang pakiramdam, nagsimula siyang umiyak, napagtanto na ang screen ng kanyang telepono ay ganap na nasira. Kasunod ang isa pang abiso, binabati siya sa pagkamit ng titulong Masamang Diyos. Dumudugo ng husto ang ulo ni Yulshin habang tinitingnan niya ang kanyang telepono at nakatanggap ng notification. Ipinaalam nito sa kanya na nakuha niya ang titulong malupit na mamamatay tao. Totoo, kapag ang karma ay umabot sa 1,000 o mas mataas, ang pamagat ay nagpapataas ng swerte sa labanan ng walang pangalan na Diyos. Pinag-iisipan ni Yulshin ang mga implikasyon ng isang titulo para sa 1,000 o mas mataas na karma, na nag-iisip tungkol sa pagiging isang malupit na mamamatay tao at isang masamang Diyos. Habang pinagmamasdan niya ang pagsasama-sama ng mga barya, napansin niya ang isang kumikinang na singsing na nabubuo. Nagtataka, kinuha niya ito at sinuri, napansin ang mga woods na ipinadala niya. Nasa sabik siya. Iniisip niya kung nakikipaglaban ito sa loob at nagpa siya na subukang isuot ito sa kanyang daliri. Samantala, inilagay niya ang singsing sa kanyang daliri at naramdaman ang isang mahiwagang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Namangha, napabulalas siya na ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng panibagong sigla, at lahat ng kanyang pagod ay nawala. Habang muling nagriring ang kanyang telepono, sinagot niya at tinitingnan ang mga notification, na nagpapakita na ang natatanging awtoridad ng mata ng bulag na Diyos ay naisaaktibo at ang singsing ay sumasailalim sa pagtatasa. Nagtataka, nagtanong siya tungkol sa pag-activate ng mata ng bulag na awtoridad ng Diyos. Ang pagtatasa ay matagumpay sa pagbibigay ng mga detalye tungkol sa singsing, na isang singsing ng druid na minsang hawak ng numero 808 sa buong buhay niya. Infused sa kakanyahan ng kagubatan, siya ay nagtataka kung ang enchantment na ito ay gumagana sa iba pang mga bagay, contemplating ang mga potensyal na epekto nito sa kanyang laptop at sumasalamin sa hindi inaasahang turn ng mga kaganapan. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nadidismaya at nag-uutos ng papuri. Nakatanggap siya ng abiso na ang natatanging awtoridad ng mata ng bulag na Diyos ay naisaaktibo. Siya ay nagpapatuloy upang suriin ang kanyang mga notebook sa TV, na naglalagay ng mga detalye sa mata ng bulag na Diyos. Medyo nabigla siya, nagtatanong siya kung bakit hindi niya ito tapusin dito at pinag-iisipan ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Biglang may napagtanto sa kanya, at napabulalas siya. Maghintay. Ang hindi kapani-paniwalang singsing na ito at ang bagong nakuhang kakayahan sa pagtatasa. At siya, o isang katulad niya, ay isang G-rank lang. Sa pagpapahayag ng hindi paniniwala, iginiit niya na sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa singsing na kanyang nilikha, hindi maiisip na maaari siyang maging isang G-rank. Determinado, nagpa siyang bumalik sa Paranormal Phenomena Center. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya para sa muling pagsusuri. Ang receptionist ay nagpahayag ng pagtataka, na nagsasabi na ang posibilidad ng isang error sa pagsusuri ay mas mababa sa 1%, at nagtatanong kung siya ay tunay na nagpaplanong muling kumuha ng pagsusulit. Tuwang-tuwa, kinumpirma niya ang kanyang intensyon. Ipinaliwanag niya na, gaya ng alam niya, ang unang pagsusuri lamang ang sakop ng tulong ng Estado, at ang bayad para sa muling pagsusuring ito ay $1.58 milyon, na babayaran sa pamamagitan ng card o cash. Nag-react siya ng may pagtataka, na iginiit na $1.58 milyon. Itinuro niya na maraming tao sa listahan ng naghihintay. Salamat po sa panonood.